Ang akala natin mga tol ay nagsialisan na itong mga China, itong mga Chinese mga tol dito sa West Philippine Sea. Dahil nitong ang nakaraan, 'di ba, na balita na wala daw umaligid, no? Sa BFAR, yung namigay sila ng resupply mission mga tol, 'di ba? Walang umaligid sa kanila, walang nag-radio challenge sa kanila. Pero ito panibagong report ng PCG, no? Mga barko ng PCG, mahigit 40 mahigit 40 times daw na binuntutan ng mga barko ng China, no, sa Scarborough, sa Bajo de Masinloc mga tol. So eto na. 'Di ba nag-meeting na nga nung nakaraan no? Nag-meeting na nung nakaraan pero talagang firm ang China mga tol. Talagang steady sila na angkinin, kunin etong mga lugar na 'to. Kahit nalabag sila sa international law, wala silang pakialam doon. Basta sila ang almighty China mga tol. So ito papanoorin natin, no, mula sa GMA. Meron pa rito isa mula naman sa News 5, no. Panoorin natin 'tong mga balitang 'to. Hindi tayo ang magbabalita mga tol. Ito yung report lang ng PCG na inireport ng GMA at bibigyan natin ng reaction and commentary. So panoorin natin 'to mga tol. Syempre dapat aware tayo sa mga nangyayaring sa ating bansa, no? Muling nakaranas ng pangaharas ang barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng maritime patrol sa Bajo de Masinloc. Sa loob ng 7 na araw na nagpapatrolya ng BRP Teresa Magbanwa, mahigit 40 beses itong binuntutan ng mga barko ng China Coast Guard. Nakatutok si June Veneracion. Halos dumikit na sa nguso ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard. So ibig sabihin, etong nasa likod na to ay ang Teresa Magbanwa at eto ang China Coast Guard, no? So yun yung tinatawag nilang mga dangerous maneuvers mga tol. Kasi ang karagatan, nasa tubig hindi yan katulad dito sa kalupaan na pwede ka mamreno agad at ang gulong mo naman ay nakakapit sa sahig. Eto kasi tubig to umaandar So yung mga ganitong dangerous maneuvers nila mga tol, pwede kasi magkaroon ng collision talaga yan. So mali talaga yung ginagawa ng China rito. Isa pa, wala sila sa teritoryo nila, nasa loob sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa nguso ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard. Sa isa pang video, tila walang galawan ang dalawang barko at naghihintayan kung sino ang unang gagalaw palayo. Isa lang yan sa ilang na monitor ng PCG sa 9 na araw na maritime patrol sa Bajo de Masinloc mula noong February 1. Na layong tiyaking ligtas ang mga mangingisdang Pinoy. Pero sa mahigit 1 linggong pagbabantay roon, mahigit 40 beses daw sinundan ang ating barko ng 4 na China Coast Guard vessels na 3105, 3302, 3063 at 3064. 4 na beses din daw na nagsagawa ang mga barko ng China ng mapanganib na pagmaniobra at pagharang sa barko ng PCG. Pinakamalapit na distansya raw ay mahigit 170 meters. Tumawid pa raw sa harapan ng BRP Teresa Magbanwa ang mga CCG vessels. Ayon sa PCG, labag ito sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Yung mga international law naman at saka mga ganyan, wala naman silang sariling pulis na nag-e-enforce ng kanilang mga batas 'Di ba? Wala naman silang sariling pulis, no? Kaya yung kasulatan na yon mga tol, parang kasulatang hangin lang yun. Tingnan mo, ilang beses na ginagawa ng China yan, ilang beses na ine-expose sila ng PCG. May umano ba sila? May umano ba sa kanila? Kumbaga, may humuli ba sa kanila? May nagparusa ba sa kanila? Wala So parang merong international law, merong international na batas o may batas sa karagatan, pero bahala na kayo kung gusto nyo sundin o hindi. Parang ganun mga tol, no? Kasi wala naman nagpapatupad So nasasayang lang lahat mga tol. Labag ito sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Nagradyo naman daw ang PCG vessel sa mga barko ng China para iparating na naaayon sa international law ang pagpunta doon ng ating barko. Wala pang bagong pahayag ang China kaugnay nito. Pero noong February 5, sinabi ng China na itinaboy umano nila ang isang PCG ship mula sa Bajo de Masinloc. Pero giit ng National Security Council na hindi totoo ang sabi ng China. Di tulad ng naranasan ng PCG vessel sa Bajo de Masinloc, naging maayos naman ang huling RORE mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Bagamat may presensya rin ng mga barko ng China Coast Guard at Maritime Militia, wala namang dangerous maneuver na naganap. At sa halip, tila ineskortan pa raw sila.
Actually, malaki. Kung ang pagbabasehan natin diyan mga tol, yung nautical miles, no? At pagbabasehan natin yung sinasabi ng UNCLOS, maliwanag na yung Scarborough, yung Bajo de Masinloc, ay pasok sa ating exclusive economic zone, no? Which is naaayon nga sa international law yung ating mga ginagawang pagpapatrolya diyan. Pero syempre ang sagot ng China, who the heck is international law? Who's that, 'di ba? Kasi unang-una, may mga batas nga na sinusunod ang bawat bansa para magkaroon ng kapayapaan. Pero what if no etong bansang to hindi sumunod? Ano yung parusang dapat sa kanya? Tulad nga ng sinabi natin, wala naman sariling enforcer tong mga international law ata, no? Kasi wala naman talaga eh. Ang nakikita lang natin dito China Coast Guard at saka Philippine Coast Guard mga tol. Walang sumisita sa China kung anong gusto nilang gawin, di ba? Talagang kukondinahin lang sila ng buong mundo at dahil dito mga tol, nauubusan sila ng kakampi. Kaya tama talaga yung ginagawa ng ating Coast Guard na i-expose nila ng matindi kung ano yung mga kabulastugan nitong mga to. Malapit yung isang Coast Guard at isang maritime militia. Katunayan nga, nung palapit na yung ating resupply vessel, nagbaba sila ng dalawang rigid hull inflatable boats. Okay. Na sumabay sa ating, hinatid nila sa loob. Tingin ng Philippine Navy, ang galaw na ito Naka-synchronize ito sa kanilang press statement pagkatapos. At sasabihin nila, pinayagan tayo at inescortan tayo. pero hindi pa rin daw dapat mag-relax ang Pilipinas kahit daw nagbago ang aksyon ng mga barko ng China. Nagbago sila nung huling RORE mission natin. Pero huwag natin kaligtaan yung kanilang character, yung kanilang long-term na plano ay talagang sasakupin ang buong South China Sea na kung saan parte lamang ang West Philippine Sea. Wala pa ring pahayag ang China tungkol dito. Para sa GMA Integrated News. Kumbaga nagpapabango sila ng imahe nila sa international law, nahatid pa nga namin di ba? Pinapayagan pa nga namin. Pero tulad nga nung sinabi ng ating mga kinauukulan, huwag nating kakalimutan mga tol yung karakter nila. 'Di ba? Ang gusto nila sakupin yung kabuuan ng South China Sea, which is part nga doon ang West Philippine Sea. Dahil meron tayong 200 nautical miles na exclusive economic zone mga tol. At yun ang ninanakaw nila sa atin mga tol. Yun ang inaalis nila sa atin, yung karapatan na magkaroon ng karagatan mga tol, no? 'Di ba? Yun kasi yung karakter nila mga tol. At ang hirap talaga nila pagkatiwalaan kahit na makipag-meeting tayo sa kanila ng paulit-ulit, kahit na makipagpulong diyan ng presidente natin, magkaroon tayo ng diplomatic protest sa kanila, 'di ba? Iba yung pakikipagpulong nila sa aktual na ginagawa nila. Talagang kailangan natin ng isang batas na may pangil mga tol na susugpo o susupil dito sa kalokohan nila mga tol dahil talagang akala mo sila lang ang may-ari ng buong ito buong South China Sea mga tol, talagang inaangkin nila yan. Tulad nga ng sinabi natin nung nakaraan, okay lang naman kung nandiyan sila okay lang naman kung nandiyan na yung ibang bansa Basta lang no, give and take lang. Hayaan ninyong gawin ng Pilipinas yung mga mission natin dito. Hayaan nyo yung mga mangingisda na makapangisda na may kinalaman sa ekonomiya ng Pilipinas kasi nga yung mga lamang dagat diyan, yung mga isda, mga corals, basta lahat ng yamang dagat diyan mga tol, 'di ba? Nararapat na sa atin lang yan kasi nga nasa exclusive economic zone natin. Ang problema pati yun ipinagdadamot nila mga tol 'di ba? Tindim pagiging ganid mga tol no, ipinagdadamot nila pagkain ng bawat Pilipino yan 'di ba? So nakasalalay diyan mga tol yung ekonomiya natin dahil dinadala rin niya sa merkado para ibenta, 'di ba? So diyan kumikita rin tayo diyan mga tol. So paano 'yun? Nakakaapekto talaga 'yan mga tol kaya dapat talaga tinututukan 'to ng gobyerno natin, 'di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo mga tol sa ugali, no? Ugali nitong mga Chekwan to. Hindi lahat mga tol Maraming mga mababait na Chinese mga tol at nakakatulong sa ating bansa. So Happy New Year nga pala, Happy Chinese New Year. Hindi naman natin inaalis mga tol sa ating isip at puso. Nakabahagi na talaga ng ating history, ang kultura, itong mga Incheck dahil kasama na natin sila rito panahon pa ng mga Kastila. Pero hindi naman ibig sabihin nun na welcome na lang lahat kung ano ang gustong gawin ng gobyerno nila. Gobyerno nila mga tol may problema, hindi yung as individual Chinese. Hindi sila. Yung gobyerno lang mga tol. Alright?
So, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.